Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, August 3, 2025, Sunday. Bihirang mangyari ang ganitong pagkakataon na napakadaming sama ng panahon sa karagatang Pasipiko. Pero hindi lahat yan ay makakaapekto sa atin. May mga posibleng low pressure tayong binabantayan at habagat patuloy pa rin umiiral sa bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa lalawigan ng Batanes, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Ito ay dulot pa rin ng southwest monsoon at may posibilidad na magdulot ng flash floods o landslide, lalo na kung lalakas ang buhos ng ulan. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan na may mga panakanakang pag-ulan. Posibleng magdulot din ito ng pagbaha o pagguho ng lupa lalo na kung magiging malakas ang ulan. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan din ang inaasahan na may posibilidad ng mga biglaang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Mag-ingat pa rin sa posibleng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan, sa extreme northern Luzon, asahan ng katamtaman hanggang malalakas na hangin mula sa southwest. Ang alon sa mga baybayin dito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon na may taas na 1.5 hanggang 2.8 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng mahina hanggang katamtamang hangin mula southeast hanggang southwest. Magiging banayad hanggang katamtaman ang pag-alon na may taas na 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa ngayon, wala pa tayong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ngunit may minomonitor tayong cloud cluster sa may silangang bahagi ng bansa. Ayon sa mga datos, may posibilidad itong maging low pressure area habang unti-unting kumikilos papalapit. Bukod dito, isa pang low pressure area ang naitala na patuloy rin ang galaw papalapit sa ating teritoryo. Mapapansin din na maraming weather disturbances ang nabubuo ngayon sa bahagi ng Pacific Ocean tulad ng mga tropical depression, typhoon at ilang mga low pressure areas. Ang mga kulay violet na yan ang nagsasaad ng mga low pressure. Pero wag mag-alala, yung mga malalayong sistema ay hindi natin binibigyan masyado ng pansin dahil hindi naman ito inaasahang papasok sa ating teritoryo o magdudulot ng epekto sa ating lagay ng panahon. Ang pinakabinibigyang pansin ngayon ay ang mga weather disturbances na malapit sa ating bansa. Sa ngayon, magiging maaliwalas pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas, ngunit hindi natin inaalis ang posibilidad na ang mga low pressure system sa silangan ay maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw or next week. Base sa mga modelo at datos ng mga international weather agencies, mababa pa rin ang posibilidad ng development sa ngayon. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at manatiling ligtas.